Isang mapagpala at matagumpay na araw sa lahat ng ating tagapakinig. Ang ating pong usapin sa oras na ito ay ang tunay na kalayaan. Ano nga ba po ang tunay na kalayaan? Unsa gayod ang tinuod na kagawasan o freedom? Dito po sa ating verse, John 8:36, busa ko ang anak, magpagawas ka ninyo, tinuod gayod nga pagawason kamo. Maaring iilan po sa atin ay malaya na nakakapaglakad sa labas at nagagawa ang ating malayang ginagawa natin ang ating kagustuhan. Ngunit isipin po natin na may iilan sa atin na mentally sila ay nakakulong. Sila ay alipin ng galit, alipin ng bisyo, sila ay alipin ng hinanakit sa kanilang puso at puno ng takot ang kanilang kaisipan dahil sa mga alalahanin at higit sa lahat sa kasalanan. Meron din namang tao na nasa loob ng kulungan na gustong makalaya sapagkat sila ay nakulong dahil sa kasalanang kanilang ginawa. At ang kanilang kaisipan patungkol sa kalayaan ay ang makauwi sa kanilang pamilya, makagalaw kahit saan sila pumunta, makapagtrabaho, at walang rehas. Ngunit ano po ba ang tunay na kalayaan ang sinasabi ng Biblia? Ang tunay na katanungan ay hindi kung nasa loob ka ng kulungan o nasa labas ka ng kulungan. Sapagkat ang Biblia ay nagsasabi ng tunay na kalayaan at ang kalayaang ito ay matatamo lamang kay Jesucristo. Una, atin pong isipin at alalahanin na tayo ay naging alipin o tayo ay may mga kaso. Sabi ng Romans 3:23, tayo lahat ay makasalanan. Dili lang ang nasa loob ng presohan ang may kasalanan, kundi ang lahat ay nagkasala. At ang bayad ng kasalanan ay kamatayan ayon sa Romans 6:23. Bagamat may mga tao na may kasalanan at nakakulong dahil sa gobyerno at iba-iba ang kanilang kapasurahan o kaparusahan, ngunit ang sinasabi ng Bible na ang lahat ay nagkasala. Lahat tayo ay may kasalanan. Hindi ang nasa loob ng presuhan o ang pagpatay, pagnanakaw, o pangangalunya ang pinakamalaking kasalanan. Ang pinakadakong problema kung ang sala nga naa sa ato ang magbulag sa ato sa Dios. Kini ang tinuod nga kaso. Naa kitay kaso sa Ginoo sapagkat ang unang tao si Adan at si Eva ay nagkasala at nahiwalay sa Diyos. Dahil dito, wala kapatawaran ang ating kasalanan. Naalala niyo po ba ang storya patungkol kay Barabas? Nung tinanong ni Herodes kung sino ang ipapawalang sala. Si Barabas po ay isang bilanggo na may tunay na kasalanan tulad natin. Dapat lamang tayong parusahan at dapat tayong mamatay. Ngunit pinapili ni Herodes ang mga tao kung sino ang dapat palayain. At pinili nilang palabasin o palayain si Barabas. Ito po ang ibig sabihin ng Ebanghelyo. Imbis na si Barabas ang hatulan, si Jesucristo na walang kasalanan ang kumuha ng kasalanan. Siya ang namatay at pinako sa cross.
Siyang inosente at walang kasalanan ang namatay para sa atin. Ganito po ang mabuting balita o ang ebanghelyo. Tulad tayo ni Barabas, guilty tayo sa kasalanan. Kaya wala tayong dapat ipagyayabang, ang bawat isa sa atin ay may kasalanan. Ngunit si Jesus ang mipuli para sa ato. Kini ang mabuting balita ng ebanghelyo. Unsa gibuhat ni Jesus sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, si Kristo nahimong sala alang kanato, aron kita mahimong matarong diha kaniya. Dili lang kini simpleng pardon katulad ng mga taong nasa loob ng presuhan na kung sila ay ipardon, sila ay makakalaya. Ngunit kahit sila ay na-pardon, nandun pa rin ang kanilang record ng kasalanan. Ngunit kung si Jesucristo ang magpapawalang sala sa atin, ang lahat ng ating kasalanan ay mawawala. Romans 5:8, samtang makakasala pa kita, namatay si Kristo alang kanato. Wala siya naghulat na mahimutang maayo, kundi samtang kita naapay sala, namatay siya alang kanato. Kini ang gugma sa Ginoo, kini ang gibuhat sa Ginoo. Unsa may ang atong himuon, mga igsuon? Ang tubag, dawato nato si Jesus. Dawato nato nga naatay sala. Ilho nato, Ginoo, makasasala ako at nanginahanglan ako og kaluwasan. Magtuo kita, magtuo ta kang Jesus nga siyang mipuli kanimo, siyang namatay kanimo og nabanhaw. Unsay gusto sa Ginoo, dawato nato siya bilang atong personal na manluluwas. Dili kinahanglan og espesyal nga mga pulong para makipagsulti kang Jesus. Bisan asa ka karon, bisang nasa loob ka ng presuhan o nasa labas ng o malaya, lahat tayo ay nangangailangan ng kaligtasan. Unsa may tinuod nga kalayaan, dili lang ang kagawasan gikan sa presuhan, kundi ang kagawasan gikan sa ato sala, ang kagawasan gikan sa silot dito sa impyerno, ang kagawasan gikan sa gahum sa sala ug kamatayan, ug ang kagawasan aron manumbalik kita kang Kristo. Niingon si Jesus, kung ang anak magpagawas kaninyo, kung si Jesus ang magpagawas kanyo, tinuod gyud nakagwason kamo o luwason kamo. Nawa tayo ay makatanggap ng tunay na kalayaan kay Jesucristo. God bless you.